Kapansin-pansin daw sa 26-year-old na si Lexie ang biglang pagbigat ng kanyang timbang. Pati na ang tila pagkakaroon niya ng bigote. Kasabay nito, naging irregular daw ang kanyang menstruation. Kasi hindi naman po ako ganun kataba nung bata ko. Tapos parang nag-gain ako ng weight na up to 50, nag-65, 75. Halos umabot po ako ng 98 kilos. Sa hair growth ko dito sa pabigote. Kala nila balbon lang, pero hindi siya normal kasi sobrang ang kapal na parang ganun. Tinitrim ko po siya. Nang magpatingin sa kanyang obstetrician-gynecologist, nalaman na si Lexie mayroon palang polycystic ovary syndrome o ang tinatawag nating PCOS. Tinatawag na polycystic ovary syndrome, marami kasing mga primary follicles doon sa ovaryo na hindi nagmamature. Kaya mga babae na may PCOS ay hindi rin sila nag-ovulate at ang usual na problem dito ay infertility during the reproductive age. Ang pagkakaroon ng mataas na androgen levels o ang mga kemikal na nagbibigay ng panlalaking katangian sa katawan ang siyang nagdudulot ng unwanted hair growth sa isang babae. Pati na ang hindi makontrol na pagbigat ng kanyang timbang. Pero ang tanong natin sa ating resident obstetrician-gynecologist na si Dr. Q, totoo ba na kapag may PCOS, imposible nang pumayat? Yan ay hindi totoo kasi ang isa sa mga management regimen natin sa mga babaeng may PCOS na matataba ay ina-advise natin sila na mag-lose ng weight. Pag overweight siya, ino-normalize natin yung body mass index para ang kanilang hormonal levels ay magiging maganda rin. May PCOS man o wala, pareho lang naman ang susi sa pagpapapayat. Healthy eating at regular exercise. Pero ipinapayo ang pag-inom ng hormonal pills para makontrol ang androgen level at maging mas madali ang pagbabawas ng timbang. Si Lexie nga mismo, minsan lang naibaba ang kanyang weight sa kabila ng pagkakaroon ng PCOS. Walang soft drinks, walang junk foods, and then after work ko nun last year, puro swimming, exercise po, jogging. Ang isang paniniwala na gusto na rin namin mabigyan ng linaw, Dr. Q, totoo ba na ang pag-inom ng contraceptive pills ang siyang nagdudulot ng PCOS? Sinasabi kasi na naiipon daw ito na siya mismong nagiging cyst o bukol sa ovaryo. Hindi totoo yun. Kasi ang pills actually is one of the options din sa management ng isang babae na may PCOS. Katunayan, ang pag-inom ng contraceptive pills ang siyang mag-normalize sa hormones ng isang babae. Kaya imbis na sabihing ito ang sanhi ng pagkakaroon ng PCOS, ito pa mismo ang paraan para makontrol ito. Pero sa totoo lang daw, hindi ang pagkakaroon ng bigote o pagbigat ng kanyang timbang ang pinaka-iniinda ni Lexie, kundi ang paniniwala na ang mga kagaya niyang may PCOS, hirap daw magkaanak. Nakaka-disappoint sa sarili. Mapapaisip ka kasi tapos doon nagsisimula po yung magkakaroon ka ng depression. Na parang iniisip sa sarili mo na bakit yung iba ganun lang kadali pero ikaw hindi. Pero Dr. Q, ang paniniwalang ito mayroong bang basihan? Totoo yan kasi kung may PCOS yung isang babae, hindi talaga sila nag-ovulate in most cases. Although may mga babae din na may mga polycystic ovary na nabubuntis din. No? So kung may PCOS yung isang babae at hindi sila nabubuntis, ay kailangan nga i-adjust natin yung kanilang menstrual cycle, make sure na nag-ovulate sila para mabuntis sila. Hindi naman daw imposible para sa mga may PCOS ang magbuntis o magkaanak, pero kailangan ng gabay ng doktor at tamang gamutan. Lalo pat kapag napabayaan, ang pagkakaroon ng PCOS pwede ring mauwi sa pagkakaroon ng iba pang mga mas malalang karamdaman. Pag ito ay hindi ma-address at hindi ma-manage properly, ang isang babae na may PCOS ay later in life pwede siya magka-develop ng diabetes, no, that's type 2 diabetes. Pwede siya magkaroon ng mga metabolic problems like hypercholesterolemia, mataas yung cholesterol level, o pwede rin silang mag-develop ng hypertension or alta pressure later. Mga kapuso, tandaan, ang PCOS hindi yan tinitiis kundi sinusolusyonan.